Hi there, Sasa here, K-influencer from the Philippines. And I will be your cultural guide for tonight. For now, let us explore the history, transformation, and evolution of hanbok. Tara! Ate, bakit ba hanbok ang tawag dito? Hanbok ang traditional na pananamit sa Korea. For women's hanbok, meron tayong two main parts pero napakaraming layers niyan. Meron tayong sokchima or yung petticoat, joguri para sa top, long sleeves, at chima naman para sa palda. Punta naman tayo for men's hanbok. So dito meron siyang three parts. Yung baji, which is yung trousers, and yung joguri, maluwal, at syempre yung kanyang vest, maja. Noong unang panahon, paano nila ginagamit ito? Ginagamit nila ang hanbok for three reasons. Una, for practicality. Pangalawa, for easy movement. At pangatlo, for comfortability. Balikan natin ang Three Kingdoms period doong 57 BC hanggang 668 AD. Noong panahong ito, hanbok was all about practicality. Koreans were influenced by nomadic culture, kaya simple, functional at maluwag lang ang panamit. Women wore long chima with joguri, minsan may pants pa underneath for movement. Even then, napaka-unique na kaagad ang hanbok compared sa mga ibang wearing styles. Uni, ano yung naging big shift nung Goryeo at Joseon nagbago ang hanbok ng pananamit? Merong four reasons. Mongol influence, shorter joggery, more volume in chima, at of course, ang symbolism ng social class. Fast forward to the Goryeo dynasty, dito nag-shorten ang joggery influenced by Mongolian fashion. Pero ang pinaka-golden age ng hanbok ay noong Joseon dynasty sa panahong 1392 hanggang 1910. The joggery became shorter and tighter, minsan hanggang bust-line lang. Yung chima naman, mas lalo siyang lumaki at naging voluminous, creating that bell shape look we all know today. So, paano mo malalaman kung pang-royal o pang-commoner ang hanbok? Tara, samahan niyo ako ulit. So kung sa usapang fabric, meron dyang silk versus cotton. O kaya naman ang colors, vibrant or earthly tones. Noon, sa pananamit ng hanbok, malalaman mo na nasa upper class siya kung merong embroidery at patterns. Mga motifs na kagaya ng dragon, phoenix, mga cranes, para sa mga royalty. Habang ang mga simpleng tao naman ay gumagamit ng symbolic designs. Colors, fabric, and even embroidery showed your class, marital status, and even age. Kung silk at bold colors ang suot mo, ibig sabihin na elite ka. Pero kung simpleng cotton or hemp in white, ay yun ay para sa mga commoners. Gusto mo ng good fortune, magsuot ka ng red. Kung hope naman, pwede rin ng blue. White for purity, o kaya naman yellow for royalty. Ano ang role ng accessories tulad ng binyo at norige? Kung sa usapang accessories, meron jade versus wood pins. Tinutukoy nito yung status or kaya naman ng identity. Kapag sabihin nyo, it shows na yung hairpin mo ay meron kang rango. For norige, ay meron namang pendant for luck and protection. Para sa mga kababaihan, tinusuot nila ang binyo, norige o dengi na nagsasabi ng kanilang role at klase. Habang sa mga kalalakihan naman ay sinusuot nila ang gat, yung hat na simbolo ng scholarship, habang simple bamboo hats naman para sa mga may hirap. Every detail of the hanbok had meaning, parang walking storybook ang bawat tao. Ginagamit pa ba ito ngayon?
Well, pagdating sa late 19th century, Western clothing came in. In Korea, hanbok became a ceremonial wear na lang for weddings, birthdays, or choosing. Pero today, may revival. Designers are making modern hanbok na mas comfy, stylish, at wearable for everyday use. Kaya makikita nyo na ang mga Koreans ay proudly na sinusuot sa mga palaces, Hanok villages, at even sa K-pop performances. It's heritage pero made modernized. Bigyan ko kayo ng 3 tips kapag nakasuot ka ng hanbok. Number 1, huwag mong i-flatten yung palda habang naglalakad. Kundi iangat mo lang ng konti para hindi hassle. Number 2, pag uupo ka at parang ang sikip, iangat mo rin ang skirt para comfy. Kung feeling mo ay madudulas ka or matatapilok, i-lift mo lang ng kaunti habang naglalakad. Parang simple lang pero trust me, mas magaan gumalaw. Ikaw personally, ano ang naramdaman mo suot ang hanbok? Para sa akin, ang hanbok ay hindi lang siya isang pananamit. Ito ay tungkol sa history, identity, at pride stitched into fabric. And I am so honored that I have shared it with you tonight as a K-influencer and cultural guide. So that's it for now. 안녕! 네 눈앞에 왔잖아 내가 여기 있잖아 너의 입술로 말을 해줘 Say yes, say yes 나도 모르게 너에게 가고 있나 봐 부는 바람에 내 맘 전할래 Love is 간지럽게만 느껴지던 눈빛이 이제는 익숙하단 듯이 웃음 짓지 그쪽으로 걸어가기만 하면 돼라고 친구들은 계속해서 날 부추기지만 아직은 무거운 구두에 뒷굽 차라리 벗어버리고 싶은 이 밤의 끝 손을 내밀어줬으면 해 맨발로 너에게 뛰어갈 수 있게끔 복잡하기만 한